Okay, good day, good morning, good afternoon kung anong oras sa inyong mga lugar. Mayroong tumawag sa akin yung dati kong boss sa brigade na kung saan ay siya yung brigade commander namin na si General Carlos Kita. Boss namin ito ni General Macanas, Boss namin ito ni General Macanas. So, ang panawagan niya binigay sa akin information, may grupo sila, Defenders of Justice. Halos paras kami. Dati kasi ang grupo namin, Defenders of Democracy. Sila naman, Defenders of Justice. Ngayon, napalitan yung aming Defenders of Democracy kasi may kapangalan daw. Kaya ang nangyari sa amin, Vanguard of Democracy. So yun ang grupo namin ngayon na tumatakbo sa buong bansa. Ngayon, ano ba yung Defenders of Justice? Na hindi traditional na politician ito. Gusto lang nilang sumali para magkaroon sila ng mga pagbabago. Ang grupo nila ay kasama nila dito si Atty. Vihelica, si Gringo Hunasan, bagong sama. Nito lang siguro, ngayon lang araw, sumali siya sa pwersa nila. Mayroon silang prayer rally ngayon, kanina pala what I mean. Ang objective nila ay pagkasunduin ang dating Pangulo, si Pangulong Duterte at saka Pangulong Marcos. Nakipag-okay si Pangulong Duterte, ang problema lang kay Pangulong Bongbong Marcos, walang sumasagot. So mas matigas si Bongbong Marcos ngayon. Or walang guidance from the boss, from the boss. Boss by the president. Walang guidance kaya hindi sumasagot dahil wala nga spokesperson para walang interview. So kung kailangan lang magsalita si President Marcos. So walang spokesperson tayo ngayon or executive press secretary. So yun ang kanilang objective na pagkasunduin yung yung dating presidente at yung ngayong kasulukuyang presidente, dahil ang sabi nga daw ay pag nagkataon na magbangga itong dalawa at magkaroon ng civil war, sino ang maapektuhan nito? Ang taong bayan. So yun ang gusto nilang objective, na ayaw nila na Pilipino sa Pilipino magbabanggaan. Normally, siyempre, ang sundalo mahahati. So pag nahati ang sundalo, kawawa ang Pilipino. So dapat, isa lang ang direction ng armed forces. Kung dito tayo. Pag dito. Kasi pag nagwatak-watak katulad ng kudita last 1989 kudita, madugo yun. Madugo ang kudita na yun. So yun ang kanilang panawagan. Ang grupo nila, gusto ko lang basahin yung kanilang objective o mga pangarap sa ating bayan na halos similar sa amin, sa grupo namin ng Vanguard of Democracy. Although, para sa kalaman ng lahat, ang Vanguard of Democracy, initially, para malaman nyo, ang advisor namin ay si Cavalier Binamin Samonte, which is the instructor of our President Bongbong Marcos doon sa Special Forces. And our chairman on the Vanguard of Democracy is mista ni hindi ko pala nabanggit ang dito. Dati kong boss nga pala si General Kita, nabanggit ko pala noong una.
Boss namin ito ni General Macanas sa 2 Brigade base in base in Mindoro, ano? Boss namin yan, si General Kita na naging Yusik ng Anti-Retif Authority. Kaya ang akala ko nga siya pa rin. Pero ang problema, hindi na siya, kaya wala nang pangil. Kasi sa panahon ni General Kita, may pangil pa noon, o panahon ni Biliga, may pangil. According to Yusik Kita, ano? Kasi nga yung PIBO, napasunod nila na yung mga claimants. Pero ngayon, AFP, hindi nila napasunod. So, ibig sabihin, mas matigas ang AFP kaysa sa National Defense, ano? So, yan yung titingnan natin. Kung itong grupo ni General Kita o ni former Secretary Bilica ay makatulong sa ating bayan. So, parehas kami ng objective. So, maaaring magsasanib pwersa kami ngayon. Ano? So, pag nagsanib pwersa kami, ibig sabihin, yung aming mga adikain at saka mga nilalabanan na korupsyon, magsasanib pwersa rin kami. So, lalakas kami ngayon. Tandaan nyo, lalakas kami ngayon, ha? Pasensyahan, mga kabaro. Kung magsasanib pwersa kami. Ito mga lang, nag-iisa lang ako na buwabangga. Dahil yung mga membro ko silent lang. Kasi ayaw ko rin silang pilitin kung hindi nila kaya. Kasi gusto pa nilang umaba ang buhay nila. Hindi naman sa stress. Stress lang naman. Kaya nga minsan, tinatawanan ko lang para hindi ako ma-stress. Para hindi ako mauna doon kay Colonel Lupina. Personal lang attack yun, ha? Pero biro ko lang yun, mga kaibigan. Pero actually, dami lang naman si Colonel Lupina dito. Okay? So, sorry sa mga taga-PGNC, ano? Pero kasi totoo naman sinasabi namin. Naapektuhan kayo kasi nandiyan kayo. Pero kung wala kayo dyan, hindi kayo tatamaan. Alam ko naman na kayo ay wala kayong ginalaman dyan. Sino ba kayo para may alam kayo dyan? Paano kayo makapagpigil, ano? So, ganun. Magsasanib pwersa kami at magkaisa. So, basahin ko lang ang kanilang mga some points concern nila. Ito, babasahin ko. The Covenant for the Nation enumerated 3 main objectives for the National Prayer Rally, namely prayer, unity, and democracy. First, under prayer, the group aims to implore the aid and mercy of the Almighty God and renew our covenant with God as a nation. Under unity, the group aims to push for united efforts for change by supporting the Constitution and discerning the kind of genuine change needed, thereby building bridges to foster a genuine dialogue between leaders and people. Lastly, under democracy, the group believes that the Constitutional Convention should be pursued and employed should there be a need to change the Constitution. According to organizer, the actual date and time for important gathering will depend on the confirmation and availability of the concerned camps. However, the Covenant for the Nation will still push through with the event regardless of President Marcos'
final decision. Since the event is first and foremost an interfaith prayer gathering for all Filipinos as years in detractors might think that this event is simply a political stunt disguised as prayer rally. However, the nation, what I mean, however, the opinion does not remove the wisdom of the position of coming together with to pray, to implore aid and mercy of the Almighty God is led by our President and towering figures of our national consciousness, both from the governmental and religious sector. In these instances, prayer is not seen as a political gesture, but a sincere, genuine, united call and plea to the Almighty God to help all politicians, all political, social, and economic things and divide our nation. This is also not the first time that we will witness the kind of event as it has already happened in history. In the United States, America, of many religions observe of National Day of Prayer with the assemble in prayer from courthouse as well as the houses of worship such as churches and mosques, synagogues and templates. It's traditional for President of the United States to issue an official National Day of Prayer proclamation each year. In 1863, the U.S. President Abraham Lincoln issued Proclamation number 97 declaring April 30 as National Day of Humiliation, Fasting, and Prayer. In this proclamation, former President Lincoln said, whereas the Senate of the United States, devoutly recognizing the supreme authority, just govern Almighty God in all the affairs of men and of nation, as a resolution requested the President to designate and set apart from day of national prayer and humiliation. So ito yung mga isa sa mga adikain ng ating counterpart, the defenders of justice. So gumaganda na ang ating laban at nagkakaisa tayo para sa kabutihan. Kasi ang iniiwasan ng grupo ni General Kita ay maiwasan ang madugong sagupaan ng dalawang grupo. So, sabi ko nga, we are hindi natural. Natural. So, I'm sorry. We are on neutral ground noong pa man sinasabi ko yan. So, tinanggap ko ang grupo ni General Kita which is the same vision and mission yung aming samahan. Halos parehas. So, kung halos parehas, tinatanggap ko yan. Pero kung traditional politician, ayaw ko. Kasi ang priority nila, paano manalo regardless of what. Ano? Oh, dating batalyon ko na, third Ivy, regardless of what, batalyon. Okay, so much for that. Pakinggan natin. The next issue ko is regarding the whole details. Kaya ko lang hindi ko maikukuha lahat dahil yung aking editor ay busy, ano? Yung anak kong 11 years old, siya editor ko dito, ano? Sa lahat ng mga vlogs ko. So, nagpa-practice pa lang tayo mag-edit. Kasi, mas mabilis sila, mga kabataan. So, pakinggan yung, the next issue, yun yung marami akong issue regarding sa nangyari sa ating bansa. Reliable source ang dumarating sa atin. But, take note, primary objective namin is we are anti-corruption.